Unay pastora sa Bagtik. But before siya ni aning Bagtik, dito ni na-assign sa Batuan sa Kambakay. Dito nagsugod ang among pagka-father and daughter nga relationship in the ministry. Praise the Lord, maayong hapon natong tanan. Sige big-anhi dinhi katong na-assign pa mi duha ni Pastor Carl sa Bohol. Then ang among pagbisita din is just refreshing, and I witness what the Lord has done in this congregation through the leadership of Pastor George. O usa sad namo nakatunan kining life empowered by the Holy Spirit, pero dili magud na siya kay kasalang maghitabo. So the Lord is empowering this church, pero kinahanglan consistent. Siguro tong like pastora Ate Pate sa iyang mga generation nakasinati sa gahom sa balang espiritu nga nagapamuhat. Pero karon nga generation kinahanglan makasinati usab. So sa testimony ni Pastor Reuben Cleope nga nahimo naabot ang endowment sa Holy Spirit is through gathering in prayer. Karon sa atong panahon karon ba nga busy na kayo, daghan na kayong trabaho, murag ang sa Ginoo kanunay nang maniglek. Pero balik ta sa principle sa Matthew 6:33, seek ye first in all aspect sa atong kinabuhi. Og atong hinumduman kanunay nga ang atong kabisi karon sa temporary mabilin ratanan. Pero God wants to use each and every one of us. Usahay sa among mga pastor ang makapaluya. Labi na sa mga pastor nga naningkamot na ninood. Makapaluya ang mga katawhan nga murag complacent. Mura bitog piso kanang inakay nga maghulat ra og sa mama. Very dependent. Don't be dependent to the pastor. We must be dependent to God. Living a life empowered by the Holy Spirit, mo na gikinahanglan nato karon. Kay without the empowering of the Holy Spirit, we cannot go on. We'll always failed without the power of the Holy Spirit. Ang tanang paningkamot, walay kapuslanan. But with the Holy Spirit empowering us, sayon ra kaayo ang victory. Daghantag mga pagsulay, daghantag mga kasakitan, pobre dato, may educator or way grado, parihara tatanan, dunay tay daghang mga atubang sa kinabuhi. Pero mahimo tang victorious kung kanunay tang nagkinabuhi diha sa balang espiritu. So, salamat ko sa Ginoo sa pamilya ni Pastor. Consider it also our family. Wala na ko naglantaw sa denomination. Kay it's normal sa kalibutan nga we have our own family. Di ba? Matagusan nato ay family. And we have also our spiritual family. O mao man ang mga names sa itong mga churches. Pero sa langit, ang tanang giluwas ni Ginoong Jesucristo to adito. So you are my brother and sisters in the Lord. You're my brothers and sisters in the Lord. We will to work together hand in hand. Together, dahil song na yun, together we will work until He comes. Then makapadayon lang ta with the empowerment of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. O makapadayon lang ta, go to the basic intimacy with God. Sa kabisi na to, doon na yun tayo panahon para sa Ginoo. Natay panahon para sa pag-ampo. Di kay unya na lang ko mag-ampo. Kung na'y makahigayon kay kapoy na kayo. Bisag kapoy mag-ampo. Yun ta. Ang inyong church din, hinahimo siyang blessing.
a small church, kay you are not a big one, pero daghan gihapon, di ba? Pero nahimo siyang daghang mga katawhan sa nagkalain-laing lugar na bless. And we know that every time Pastor George will go out to minister, naa mo nag-back up, naa mo nag-suporta. So mo nang-include mo sa iyaha. O nahimong madaugon. I would like to encourage and challenge you, padayon. Continue to seek the Lord and be hunger and thirst for the Lord. Kanabang, nindot kayo music, nindot kayo praise and worship, pero walay participation sa mga katawhan. Murabag, oh wow, nindot ang harmony. Pero let's participate sa pagsimba, pagdayig sa Ginoo. Pagsinggit. One time akong anak, it was December, nag-speak ko sa other church nga kanang Christmas celebration. Then pagkaod to, nag-apas akong anak. Ingon siya, ma, kinsa man tong simbahan, among naagian nga daghang tao, unya saba kayo ma. Nakatawa ko kay ko di man to simbahan, buwangan man to. Ya daghang ko sa kinsay pastor adto ma, kay daghang kotse, sakyanan. Iko kaluoy sa bata. Pero ang simbahan, murag sementeryo. Hilom kaayo. Di ta maghilom, magsaba ta, declaring, shouting, shout it loud, what God has done for us. So panahon sa pagsimba gali, di ta magsaba, di ta maghilom. Saba ta. Then dili na nato pasagdan ang atong praise and worship team nagdayig. Apil ta. Ignay mong tapad, apil ko sa pagsimba. Nindot ang kinabuhi empowered by the Holy Spirit. Ang atong kinabuhi sa kalibutan full of stress and pressure. Dili na, that's inevitable. Pero akong prayer nga, Lord, ingon ani naman jud ni, stressful ang life, full of pressure. Akong prayer, you know what? What's my prayer? Help me to enjoy sa pressure o sa stress. Kaya di man pwede nga way stress ang kinabuhi. O maunay mga hinungdan sa mga sakit. Ya ka nang masakita, wag pa doktor ka, wala ba'y may diagnose? Moingon na lang, ay, unsa ngalan ana, ha? Gihalok sa kalag. Gihangop sa kalag. Or, moingon na po, bisag mga Christian, mutuuan na. O managkot sila. Na kay kung naunsa, gamaya sa inyong pagtuo. Wala pa mo kaila sa inyong Ginoo. So kita nga mga Kristohanon, doon naman ko'y battle, doon ay tag of war, birahanay. Pero kita nga himon sa Ginoo nga galamiton, continue to seek the Lord first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa dihan ni graduate ko sa Bible school, ko Lord, iko mo master kay kapoy, wako'y katakos mag-pastor. Pero kung imo kong gitawag, Lord, tagay ko message nga akong balunon bisag asa ko mo'y akong bali kuptan. Kitagaan ko sa Ginoo sa verse Zechariah 4:6. It says, not by might nor by power but by my spirit. Nagatubang ko daghang kalisod. Mao ganing among tatay parihamig espiritu. With His guidance, gi-raise up siya sa Ginoo para mag-guide. Kaya yung mga butang o kahibaw, first time na mo ato katong nag-lead ko sa praise and worship sa usa ka sa conference sa Batuan. Intense ang praise and worship, intense ang pagdayig. Okay ba unsay buhaton? Ningon ko, Lord, naingon ang Ginoo, the Holy Spirit say, speak it out. Ingon ko, Lord, wa ko kabalo unsaon ni, pero kung imuha ni, pwede na imong sugoon diha, nga muduol na ko og musulti. Speak it out. Tao galuhod. Iningon, niduol na ko. Kung sa gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing, go, speak it out. Ayun ko, pagwala na, kaya ba ko sa iyang tingog. So, nitindog ko paday leading, pag-lead, pag-worship.
And there was really a breakthrough. Kanunay karon sige ko pangandoy adto nga Lord, nindot to more of you pa more. Dunay wave of the Holy Spirit. Ganahan mo moapil? Amen. Ganahan batang makaapil? Amen. Sa pagpamuhat sa balang espiritu? So i-ready nato atong kaugalingon. Be hunger and thirst for His presence. Because it's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Saludo mi sa inyo ha. TGMM, Throne of Grace and Mercy Ministries, with Pastor George and the whole congregation. Tungod kay inyong pastor, gigamit sa Ginoo. So, suportain ninyo. Pray for him and his family. Na mag-attend din si tungod sa kadugayon, no? Mura nag-common, then mura nag-ibaliwa. Pero ayaw ninyo ibaliwa siya. Is your treasure, our treasure. Palanggaan ninyo si pastor. Of course, kung palanggaan ninyo si pastor, palanggaan ninyo yung asawa. Kaya malipayon si pastor kung ang iyang asawa palanggaon sa ninyo and sa iyang pamilya. God bless you, Pastor George. Si Marlene ug si Pastor Karel muguni akong first nga mga spiritual daughter. Kaya sa una, pero may makong to ag Bohol. Stay ko Bohol 1 week, 2 weeks. Yeah, most of the time, mag-deliverance ministry. Mahingilig mga demonyo ba? And sa kadugay na ko sa deliverance ministry, si Yara o si Karel ang akong na-train how to do deliverance ministry. And I think they also got the anointing. And the two of them, bless sa Ginoo ilang mga simbahan. Okay. Actually, si Pastora Marlene, okay, katong hitabo sa ato yung isulti sa Batuan. Muto'y panahon nga siya nag-lead niya katong worship team sa church. Ni-dive na masalog. Nanindog sila sa lingkuranan, yung ni-dive sa salog. Yan ingon itong usahan, liko mi kay lami kinang lunoy. Yeah, nagaano itong upan. Okay. And then, diya po ito'y mga pata nga among ginampuan. Diya nakakita nga na yung mga tongues of fire sa ilang ulo. So it was like a mini book of Acts. Dagang mga signs and wonders. Okay. Si Pastora Marlene, si Pastora Keller, daghan kay ni silag na sinati nga kahibulungang lihok sa Balang Espiritu while they were in Bohol. Okay. And that's why I'm so happy that they are embracing that move. Okay. And I pray that mabalik to nila. Okay. They can rekindle that anointing in them. So, salamat sa Ginoo. Pastor Kim, salti na rin. Hindi ko amigong pastor.